Kia ora! So, dahil nga maraming interesado at maraming nagtatanong ano daw ba ang unang gagawin para makapagturo dito, i-share ko sa inyo ang una sa 8 hakbang na ginawa ko para makarating dito sa New Zealand. Kung ready at gusto nyo talaga ay panoorin nyo muna yung unang video ko tungkol sa 8 steps na ginawa ko at nasa description section ang link. So, ito nga pala yung NCQA ko at ini-apply ko yan 1 year ago. May certain levels yan at nakuha ko yung level 7 na kailangan para makapag-apply ng teaching certificate dito sa New Zealand. Malaking factor yung school na pinasukan ko, which is yung SLSU, kasi isa siya sa mga accredited na international schools. At based sa evaluation ay primary qualified ako, kaya mabilis din akong na-hire kasi nga prefer nila ang ECE at primary trained teachers. Ang kakailangan ninyo lang na requirements ay diploma, TOR, practicum certificate, or yung patunay na nag-undergo kayo ng apprenticeship at syllabus, pero optional lang. Di naman masyadong kailangan yung experience dito kasi ang ina-assess nila ay yung teaching qualification nyo. Pero para makaproceed kayo dun sa next process or steps, kailangan nyo pa rin ng experience, which is must prefer yung at least 2 years experience. At ito nga yung first step para makapag-apply ng NCQA. Visit nyo lang yung site, NCQA portal, create an account, and fill out ang mga information needed. And take note din po, kailangan dito ng 746 NZD or nasa 27,000 in peso. So, ito nga po yung account ko dahil natapos na nga ako dito. Kaya, application completed na at na-publish na yung result ko. Pero ipapakita ko sa inyo paano ko ito ginawa. Sa una ay makita nyo yung button na start application at ito nga yung information na kailangan nyong ilagay. Mostly tungkol yan sa school na pinasukan nyo at yung date ng pagpasok at pag-graduate nyo. May mga additional information din kayo na kailangan ilagay in a format, kaya madali lang naman gawin katulad nito. Pagkatapos niya na i-next nyo lang at may option na lalabas gaya nito. Napakahalaga nito kasi dito nagkakamali yung iba, minsan di nila nakiklik yan yung teaching add-ons. Dito kasi makikita yung assessment nyo kung ECE, primary or secondary qualified kayo. At yung option na yun din para makapag-apply kayo sa pagpaparegister ng teaching certificate dito sa New Zealand, which is yung pang third process. Dun sa 8 steps na ginawa ko, yun nga yung obtaining the practicum certificate. After niya, next lang din at hingi sila ng mga requirements. Mayroon lang silang policies sa pagkuha ng documents such as yung original colored copy or scanned copy ng original. Requirements nyo, hindi naman kailangan na naka-notarized ito pero kailangan colored. Ang mga kailangan nyo nga ay yung award certificate or yung diploma, then yung academic transcript or yung TOR, and evidence of apprenticeship or yung practicum or yung OJT certificate. Okay na itong tatlo na to, pero kung may syllabus ka noong college, pwede mo rin isama. After nga noon ay next lang at accept lang yung terms and conditions. Then, yan, ipapakita sa inyo yung preview ng mga information, yung documents na nasubmit nyo. And then, pag okay na kayo doon, next nyo lang din and then magpuproceed ito sa checkout, which is pwede nyo namang i-pay na, pero kung meron kayong gustong isama na application like yung master's degree nyo, which is kailangan din doon yung diploma and TOR, so may include lang siya kung finish yung master's degree nyo, and pwede nyo siyang isama. So pipindutin nyo lang yung submit another application and then magpo-prompt na yun doon sa another application, which is free and 0 yung babayaran nyo. And of course, may mga certain requirements lang din and certain information kailangan yung i-fill out about the school, and then yun nga yung major and then yung specialization and any other information. Kapag tapos na kayo dyan, i-click nyo lang yung next and then magpuproceed na yun sa mga requirements na kailangan yung bigay, and mostly naman dito, ang basic requirements is yung TOR and diploma. Then, proceed lang kayo ng proceed hanggang makapunta kayo dun sa pay button.
And then, kapag nakapunta na kayo sa pay button, magbabayad na kayo doon, pwede nyo nang i-pay now. Kasi nga, pero bago yun, makikita nyo muna yung mga applications o yung dalawang applications na na-include nyo, which is yun ng bachelor's degree nyo and then yung master's degree. And then, ganun pa rin yung total amount, 746 NZD. And after nyo nga ma-pay, yun, kailangan pala dyan ng card nyo, yung card details, pwede siyang credit card, debit. Yan, pagkatapos noon, makikita nyo na yung dalawang application nyo as submitted. And then, yun, magwe-wait lang kayo na magbago yung stages niya. And then, hanggang lumabas yung result at ma-publish yung result ninyo. Take note din po na makikita nyo din dyan yung mga accredited schools. Kaya kung yung school nyo is accredited, sigurado na makakakuha kayo ng level 7. Yun yung kailangan level para makapag-proceed kayo sa teaching council and makakuha ng teaching certificate dito sa New Zealand. Pero kung hindi naman accredited yung school nyo, mabibigyan pa rin kayo ng level 6. Level 6 kaso under discretionary pathway kayo para makakuha ng teaching certificate. So meaning, upon approval or upon decision of the panelist, kung bibigyan kayo ng teaching certificate. Yun lang.